Hello guys! Welcome back sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Jasper at isa akong licensed pharmacist. At today, pag-uusapan naman natin ang isa sa mga seryosong kondisyon na dati akala natin pang matanda lang. Pero ngayon, pabata na ng pabata nagkakaroon nito. At ito ay ang pagkakaroon ng chronic kidney disease o CKD. Napapansin nyo ba dati nasa 60 years old pataas lang yung usual na nagda-dialysis pero ngayon may mga nasa 30s, 20s, minsan even late teens, may mga kidney problems na. Bakit nangyayari ito? Ano ba yung dahilan? Meron pa bang pag-asa kapag na-diagnose ka na ng CKD? At totoo ba na may supplements sa makakatulong? So quick disclaimer lang, this video is for educational purposes only. So hindi ito pamalit sa consultation o payo ng isang doktor. Kasi syempre iba-iba naman yung kondisyon ng tao at kailangan ma-assess mabuti ng isang doktor. So if ever na may nararamdaman kayong di maganda sa katawan ninyo, better talaga na magpakonsulta sa doktor. At itong CKD na to ay isang seryosong kondisyon na nangailangan ng medical supervision. Unang-una, ano nga ba yung chronic kidney disease? Ang chronic kidney disease ay isang kondisyon kung saan unti-unting nasisira ang kidney function over time. Ang kidneys ang responsable sa pag-filter ng waste products sa dugo, pag-regulate ng fluids, pag-balance ng electrolytes, at pag-control ng blood pressure. Kapag humina ang kidney function, naiipon yung toxin sa katawan. Ang problema sa CKD, madalas wala itong sintomas sa early stage. Kaya tinatawag din siyang silent disease. Kapag may sintomas na tulad ng pamamaga, pangihina, pagbabago ng ihi, mataas na creatinine, kadalasan advanced stage na. Ngayon, ang malaking tanong, bakit pabata ng pabata ang nagkakaroon ng CKD? So maraming dahilan at karamihan ay lifestyle related. Type 2 diabetes ang number 1 cause ng CKD worldwide. At ngayon, mas bata ang nagkaka-diabetes dahil sa sedentary lifestyle, processed food, sugary drinks, at obesity. Kapag mataas ang blood sugar palagi, nasisira ang maliliit na blood vessels sa kidneys. Pangalawa, hypertension o high blood pressure. Kapag mataas ang pressure ng dugo, nasisira ang kidney filters. At ngayon, pwedeng nasa 20s at 30s ang hypertensive na dahil sa stress, lack of sleep, high sodium diet, at excessive caffeine. Pangatlo, energy drinks at supplements misuse. Maraming kabataan ang umiinom ng high-dose protein supplements, creatine, fat burners, at kung ano-anong unregulated herbal products. Hindi lahat ay kidney-friendly, lalo na kung walang guidance. Pang-apat, chronic dehydration. Maraming kabataan ang kulang sa tubig. Puro soft drinks, coffee, at milk tea. Ang kidneys kailangan ng sapat na fluid yan para mag-function properly. So, panglimang reason, pain reliever overuse. So, frequent use ng NSAIDs tulad ng mefenamic acid, ibuprofen, at diclofenac without supervision ay pwedeng makasira ng kidneys long term. At syempre, genetics at autoimmune diseases ay factors din. Ngayon, may lunas ba ang chronic kidney disease? Ito yung mahalagang maintindihan natin. Kapag early stage pa lang ang CKD, pwedeng mas slow down o mapigilan ang progression. Pero kapag advanced stage na, irreversible na yung damage. So, ibig sabihin, hindi na pwedeng mabalik pa yung dating healthy kidneys natin. Ang kidney cells, kapag nasira, hindi na basta-bastang mababalik sa dati. Kaya ang goal ng treatment ay hindi pagalingin, kundi pabagalin ang pagkasira o yung progression ng disease. Kapag umabot sa stage 5 o end-stage renal disease, kailangan na mag-dialysis o kidney transplant. Kaya napakahalaga ng early detection, regular creatinine test, urinalysis, at blood pressure monitoring. Ano yung dapat gawin kung may CKD? Una, strict blood pressure control. Ang target usually below 130/80, depende sa patient. Pangalawa, blood sugar control kung diabetic. Pangatlo, low sodium diet. Dapat less yung processed food, less yung instant noodles na kinakain mo, less canned foods. Pang-apat, controlled protein intake. Hindi ibig sabihin zero protein, pero hindi rin pwedeng high protein bodybuilding diet kung may CKD na. Panglima, iwasan ang nephrotic drugs at self-medication. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tanong ng marami. May supplements ba na pwedeng makatulong? Importante ito kasi hindi lahat ng supplements ay safe sa CKD. So maraming tao kasi yung nag-iisip na kapag herbal, safe agad. So hindi totoo yan. May ilang supplements na pinag-aaralan for kidney support
pero dapat laging may doctor supervision. Halimbawa, yung omega-3 fatty acids may anti-inflammatory effect at maaaring makatulong sa cardiovascular protection ng CKD patients. So yung vitamin D, madalas yan mababa sa CKD patients, pero kailangan guided ang dose dahil may effect ito sa calcium at phosphorus balance. Another is yung iron supplements. Kung may anemia secondary to CKD, pero dapat prescribe pa rin ng doktor. Vitamin B complex. So may special kidney-friendly multivitamins na mababa sa potassium at phosphorus. Pero very important, avoid high-dose vitamin C, avoid high-dose vitamin A, avoid creatine supplements, avoid potassium supplements unless prescribed. At lalong iwasan yung mga detox teas at unregulated herbal capsules na walang FDA approval. May mga natural ways ba para maprotektahan yung kidneys? Ang sagot ay oo. Uminom ng sapat na tubig, pero kung may advanced CKD, may fluid restriction na. So follow yung advice ng doktor nyo. Kailangan din kontrolin na yung blood sugar at blood pressure. Dapat magkaroon ka ng exercise regularly. Maintain yung healthy weight mo. Quit smoking. Limit alcohol at magpa-check up annually kung may risk factors ka. Gusto ko ring i-address ang emotional side nito. So, marami yung mga patients na nade-depress kapag nalaman nilang may CKD sila, feeling nila katapusan na ng mundo. Pero hindi naman ito death sentence. So, maraming stage 1 to stage 3 CKD patients ang nabubuhay ng normal basta discipline sa lifestyle at medication. So, yung pinaka-main key natin dito, syempre, ay awareness, monitoring, at consistency. So, ngayon, ano ba yung mga quick warning signs na dapat bantayan? Kapag nagkaroon ka ng pamamaga ng paa o mukha, kapag foamy yung urine mo, so mas sobrang dami ng bula at matagal mawala, madaling pagkapagod, loss of appetite, high blood pressure, back pain sa lower area. Kapag may ganito, magpa-check up agad. So, just to summarize everything, so bakit pabata ng pabata nagkakaroon ng CKD? Dahil pabata rin ng pabata ang nagkakaroon ng diabetes, hypertension, ang obese or yung obesity, stress at poor lifestyle habit. So, may lunas pa ba? Kapag early stage, pwedeng mapabagal yung progression ng disease. Kapag advanced na, irreversible na. May supplements mang pwedeng gamitin, meron pero hindi magic at dapat guided pa rin ng doktor. Pinaka-importanting gamot, healthy lifestyle talaga. Healthy lifestyle at control dapat yung pumapasok na nutrients sa katawan mo. So guys, ang kidneys natin, tahimik lang yan na nagtatrabaho araw-araw sa loob ng katawan natin. So hindi sila nagre-reklamo hanggat hindi malala yung damage. Kaya wag nating hintayin na sumakit bago tayo kumilos. Hindi lahat ng damage kasi ay reversible. So ayun lang guys, kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto nyo pang masundan pa ang mga ganitong topic about health, medications, nutrition at wellness, comment mo lang sa baba yung next topic na gusto mong panoorin natin or gusto mong i-feature natin. So stay healthy, stay informed. Muli, ako si Jasper, isang licensed pharmacist. Thank you for watching. Bye-bye!